Panginoon. At ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng ikalawang Pedro, chapter 3, verse 14 hanggang 18. Ito pa ang ating mapapakinggan. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paligid niya. At inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinilatan kayo. Gayun naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na pinabalindot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamang tingala. Kaya't kayo mga minamahal, yamang nadalaman na ninyo noon pa ang mga bagay na ito, mag-ingat kayo, baka mailigaw kayo sa magitan ng kamalian ng mga masasama at mahulog kayo mula sa inyong sarili kapatagan. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Malaking Panginoon ang pagbabasa at pagkakatanin sa ito tayo sa pagkakatanin. Takila namin yung Diyos ng mga pinirigan sa lahat ng mga katanan kami ay pagkataas na aming tingin sa iyo sa pagkakatanin. Upang walatihin namin ang itakilang pangalan, papurihan ka namin sa iyo mga kilala sa mundo. Ang banal na tunay nga Panginoon, ito ang marapat papurihan at paglingkuran ng lahat ng wika. Panginoon, sa oras na ito kami po ay nagpapababa sa iyo mga upang hilingin Panginoon ang lahat ng aming mga pagkakasala laban sa iyo at maging sa aming mga. Linisin mo ang aming mga puso at isipan Panginoon sa oras na ito upang maging karapat-dapat kami at tumawag sa iyo at sumamba sa iyo ng ilang. Lord, salamat din Panginoon sa opportunity na ito na binigay mo sa amin. Na kung saan ang bawat isa Panginoon ay tinako mo sa lugar na ito. At binigyan mo kami Panginoon ng pagkakataon upang magkasama-sama ng mga kapatid upang sumamba sa iyo ng ilang pangalan. Lord, salamat sa bawat oras ng aming buhay. Salamat sa kabutihan mo Panginoon sa aming mga buhay. Salamat sa iyo Panginoon sa lahat ng pagliligtas mo sa amin. Salamat O Lord sa mga blessings na patuloy mong ibinibigay sa amin sa araw-araw. Lord, salamat ng marami sa lahat ng mga bagay. Sa oras din ito ang mga banal ka rin narito upang samba ay mag-aral ng mga salita. Lord, ang Panginoon ay lagay mo sa iyo upang ang lahat ng mga bagay na mahahaya ay sa iyong pagtutunan ng bawat sa amin at ikaluwalhati ng iyong Panginoon. Lord, panginahan mo ang bawat sa amin. Bigyan mo kami Panginoon ng knowledge and wisdom upang lahat ng mga bagay na ito ay maging kasangkapan namin sa pagiging mananampalataya ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po. Alisin mo Panginoon ng uri ng gawa at kaaway upang lahat ng mga bagay na ito maging pagpapala sa bawat isa na magsisipakinig. Salamat sa iyo ng maraming Panginoon at ang lahat ng bagay na ito ay ating hingin sa iyo. Aming dinadalangin at nagpapasalamat sa mga pangalan ng Jesus. Amen. Hindi ba man ng Panginoon, pero na po tayo yan. So, muli po isang magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Purihin ang ating Diyos. So, ngayon po tayo ay dadako na sa pag-aaral ng kanyang mahalagang salita. Lesson po natin. Ayan. Remain faithful until he comes. 2 Peter chapter 3 verse 14 to 18. So, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, alam natin maraming pagsubok. Diba? Maraming problema na kinakaharap tayo. So, bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang Kristiyano, paano ka mananatiling tapat sa Panginoon sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Yun po yung ating tatalakayin sa umagang ito. Ano po? So last Sunday, natandaan niyo po ba yung ating lesson? Stand still. Yan, stand still. So from January, continue tayo dun sa lesson. Ano po? Na kung saan kailangan natin ay maging matatag. Ang kailangan natin ay manatiling nakatayo
sa ating pananampalataya sa Panginoon. Diba? Kasi hindi pwede na bawat sa atin ay nagsimula sa pananampalataya and then matatapos na ng kabuluhan. Diba? Ang nais natin, kung tayo ay nagnanais na tumanggap sa Panginoon, ang gusto natin mangyari is manatili tayo na naglilingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Diba? So, simulan po natin ang ating pag-aaral. Okay, number 1. Yan, be found in peace. Ano po? So, dito makikita natin dun sa verse 14. Sabi po dyan sa verse 14 sa Amplified Version, ano? Kaya nga mga minamahal, lamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito. Pagsikapan ninyo, masunod kayo sa kapayapaan na walang dumis at walang masingkasan sa paningin niya. So, tingnan natin mga kapatid ang verse na to, na kung saan si Apostol Pedro ay nagsasalita sa atin. Ano po? Ang sinasabi nga, pagsikapan ninyong masunod kayo sa kapayapaan. Yan. So, paano nga ba natin i-handle yung bawat sitwasyon ng ating mga buhay na tayo ay mananatiling merong tinatawag na kapayapaan? Diba? Sino po ba ito nakaranas ng mabigat na problema? O mabigat na pagsubok? Diba? Lahat tayo ay dumadanas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok sa buhay. Diba? Yung bawat pagsubok natin sa buhay, ang sinasabi dito ni Apostol Pedro, paano ka mananatiling may taglay na kapayapaan sa kabila ng maraming problema. Diba? Parang ang hirap naman na ikaw ay mayroong mabigat na problema pero sabihin mo easy lang. Diba? Meron po ba ditong gano'n na problema easy lang? Paano ba tayo magiging kayapa sa kabila ng maraming mga suliranin na dumarating sa ating buhay? Diba? Ito yung nais na ibigay sa atin ng Apostol Pedro kasi ang gusto niya dito yung pananampalataya natin, sabi diyan, walang dungis at walang kapintasan. Kapag tayo na-stress, mga kapatid, po, kapag tayo nagugulumihanan sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, hindi natin ito mapapanatili sa ating pananampalataya. Diba? Ang sabi niya, blameless. No? Hindi pwedeng ikaw na isang mananampalataya ay punong-puno ka ng maraming mga kasalanan. Diba? Kasi ang gusto niya, spotless. Diba? Yun yung gusto ng ating Panginoon. Na kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ang focus mo lagi ay sa ating Panginoon. Diba? Walang mga ilalagay ka sa iyong sarili na magiging dahilan upang tayo ay tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Maraming challenge sa buhay natin, lalo na kapag ikaw ay naging Christian. Ang sabi nila, pag nag-i-invite dun sa mga tao sa labas, sabi nila, pumunta ka kasi sa church. Kasi kapag nasa church ka na, wala ka ng problema. Mali po yun. Ito, hindi po totoo yun. Kahit na ikaw ay sabihin natin naglilingkod sa Diyos, kahit na sabihin natin ikaw ay isang mananampalataya sa Panginoon, hindi ka exempted sa bawat trials. Diba? Pero dun sa bagay na to, ang gustong mangyari sa atin, magkaroon tayo ng kapayapaan. I-handle natin yung bawat sitwasyon ng buhay natin na tayo mayroong kapayapaan. Sabi nga, si Jesus Christ daw ang Prince of Peace. Diba? Siya yung prinsipe ng kapayapaan na yun yung gustong mangyari ng ating Panginoon sa bawat sa atin na sa bawat panahon ng ating buhay, taglay mo yung tinatawag na kapayapaan at yung may sa Kristo. Kaya siya yung prinsipe ng kapayapaan. So dito, mapapanatili natin yung sinasabi dito na kailangan yung faith mo, yung pananampalataya mo, is spotless. Walang anong gulis yung pananampalataya meron tayo habang tayo ay nabubuhay. So paano ba natin makukuha yung kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay? Okay, una, steps to find peace. Number 1 is focus on them. Meron ka mabigat na problema, merong mga maningingit na dumarating sa iyo araw-araw, and then sasabihin mo, focus on God. So paano nga ba natin maayos yung bawat suliranin sa buhay? Ang sabi ni Santiago, chapter 1, verse 2, count it all joy, my brothers, when you encounter various trials. So paano nga ba? Parang ang hirap naman ang sinasabi ni Santiago dyan na
gawin mong kagalakan o magkaroon ka ng kagalakan kapag meron kang mga trials. No? Parang ang hirap na yung joy na sinasabi, hindi iba kasi ito sa tinatawag na happiness, kapatid. Ano po? Yung joy ay nararamdaman ng isang mananampalataya, ano po, na kung saan maraming pagsubok pero masaya ang puso. Diba? May kagalakan. Yung maawit ka rito kanina tapos lubuluha ang iyong mga mata, yung joy na sinasabi. Ano? Na kung saan, ano po, nararamdaman mo yung tinatawag na presensya ng ating Panginoon. Sino po rito nakaramdaman ng presensya ng Panginoon? Diba? Nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon sa tuwing tayo ay makakaranas ng mga pagsubok sa buhay, lalo mo siya nakikita. Sabi nga ni Pablo, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Bakit? Kung saan siya maraming mga pagsubok na nararamdaman, doon niya mas lalong nakikilala ang ating Panginoon. Diba? Mas mararamdaman mo, may problema ka ngayon, pero malalaman mo, biglang tutulungan ka ng Diyos, solve na yung problema. Pero hindi niya sinasabi dyan, na yung minsan yung prayer natin, Lord, alisin mo yung mga problema ko. Ang ganun ang sinasabi ng Bible. Kundi ipinakikita ng Panginoon kung paano kanya iniligtas. Kung paano kanya pinutulungan. Kaya sabi ko sa number 1, focus. Focus mo yung sarili mo, yung isip mo. May mga pamamaraan na itinuturo ang Biblia o ang ibang mga mananampalataya based sa kanilang mga experiences paano ka magiging focus sa Panginoon sa kabila ng mga problema. Diba? Paano ka magiging kalma? Paano mo mararamdaman yung kapayapaan ng iyong puso at ng iyong isip? Diba? Number 2, surrender your needs. Surrender mo yung problema mo sa Panginoon. Minsan kasi, kaya tayo nahihirapan, ang gusto natin, pasan-pasan natin lagi yung problema. Siyempre ito marunong sa basketball. Diba po? Diba? So sa basketball, kapag ka nasa iyo yung bola, nasa iyo yung burden. Diba? Tama ba ako doon? Yan ang kasi ang alam ko, Jackson. Diba? Kapag nasa iyo yung problema, pag nasa iyo yung bola, nasa iyo ang bantay. Tama mo ba? Sa iyo yung focus. No? So once na ang bola ay naipasa mo, mapupunta doon yung focus. Ang mata ng tao. Pati ng tao na nagbabantay. So dito, sinasabi dito, surrender natin yung ating mga suliranin sa ating Panginoon. Sabi ni Apostle Pablo sa Philippians chapter 4, verse 6, do not be anxious about anything. Instead, in every situation, through prayer and petition with thanksgiving, tell your request to God. Diba? Ang gagawin mo lang ay tatawag ka sa Panginoon, sasabihin mo yung problema mo. Diba? Maraming verses sa Bible na nagsasabi. Mismong si Jesus Christ nagsasabi. No? Ilalat ninyo sa Panginoon. Kung ibigay ninyo sa Panginoon, sabihin ninyo sa Panginoon yung lahat ng suliranin na nararamdaman natin. Dahil ang Panginoon, ang sabi ng Jeremiah, ako, Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasabihin. At ako'y magpapakita ng bagay na hindi mo nalalaman. Diba? Kasi ang Panginoon makapangyarihan, alam niya, ano po, ano yung problema mo, ano yung solusyon sa problema. Ang kailangan mo lang, tawag ka sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, ito yung problema. Diba? Kapag nagawa natin mga bagay na to, mararamdaman mo yung kapayapaan. Mananatili yung kapayapaan, mananatili yung pananampalataya na meron ka sa Number 3, don't dwell on your circumstances. So dito makita natin, huwag tayo mag-focus dun sa mga problema. Huwag ka mag-focus dun sa mga suliranin sa buhay. Minsan kasi, parang gusto mo, dito na ako, ito na talaga problema ko, hindi ko na ito kayang lampasan. Diba?
Nung Thursday nga dun sa aming City of Cristiano, na-share ko yung meron kasi dun sa trabaho ko sa RGS, sa Robinson. Merong 16 years old na bata, babae. Nag-attempt siya ng suicide. Umakyat siya ng 3rd floor and then gusto niyang tumalon. Based sa record ng mall, pangalawang beses niya nang ginawa yun. Yung una last November. Last November, nanghirap pa siya ng upuan sa isang tenant and then nag-attempt siya, buti na lang merong save sa kanya. And then pangalawang attempt itong January, gusto niya ulit tumalon. Then kinakausap namin siya, ayaw niya magbigay ng information. 16 years old na bata. Ano po? Ang gustong solusyon sa problema niya is ito. So parang iisipin mo, ano po, sa ganung edad ng isang bata, parang nawawala na siya ng pag-asa. Diba? Hindi niya na alam paano ang gagawin niya. So sa atin, ng mga mananampalataya, ang sabi dito, huwag mong ilagay yung sarili mo doon sa problema na yun. O huwag mong ipako. O huwag mong, ano pa bang ibig sabihin ng dwell? Huwag mong ilagak ng buong-buo ang buhay mo doon sa mga pangangailangan sa buhay mo. Diba? Kasi pag dyan may pinokus yung isipan mo, yung buhay mo, hindi ka talaga hindi ka makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 27, when any of you add a single hour to the length of your life by working, hindi mo naman kayang dagdagan ng kahit na isang minuto, isang oras, ang buhay mo kapag kahit pinokus mo yung sarili mo dun sa pag-aalala. Diba? Kundi kapag habang tayo ay nag-aalala, habang tayo na-stress sa ating buhay, nababawasan yung length ng buhay natin. Yun yung diba? Kasi dumadagdag yung maramdaman. Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag kang mag-alala. Diba? Ang kailangan mo is peace. Ang kailangan mo yung kapayapaan ng puso. Nung namalaman mo na meron palang salita ng Diyos, merong mga sinasabi ang Biblia tungkol sa mga alalahanin. Ang kailangan is pag-aaral. Diba? Pagpabasa ng banal na kasulatan. Yun yung kailangan natin. Kaya sabi ni Josue, chapter 1, verse 8, may basa nga po. Wala po dito sa slide. Sige po, may basa ng unang nakasumpong. Josue, chapter 1, verse 8. Mga atlate ko ng kautusan ay huwag mahiwalay sa mundi, kundi yung pag-uulalan araw-araw. Upang yung masunod na gawin ang ayos sa lahat ng natin. Kapagkat kung magkagayon yun, kung ginawa ng nalaka, at kung magkagayon, kakamukha. Ayan, salamat po. Ang aklat na ito ng kautusan ay, ano po sabi? Huwag mahiwalay sa inyong bibig. Diba? Kundi pagulay-gulayan. So ang kailangan pala natin, magbasa tayo ng Biblia upang matutunan natin na yung problema pala ay mayroong solusyon. Diba? Lahat ng problema, meron po ba ditong problema noon hanggang may problema ka? Meron po bang gano'n? Yung problema mo noong 1990, problema mo pa rin ngayon. Meron po bang gano'n? Pera. Yung pera nga nababago, di ba? Napapalitan. Yung mga lumang pera, pinapalitan na. Di ba? So lahat, ibig sabihin, lahat merong solusyon sa bawat suliranin ng buhay. Di ba? Hindi pwedeng mapako ka dun sa isang problema, ito yung problema ko ngayon, problema ko rin ito, hanggang sa maubos yung buhay. Kasi clear ang ating mga. Diba? Okay, number 4, your trust. Yun yung kailangan. Ilagap mo lahat, buong iwala mo sa Panginoon. Doon mo i-focus. Huwag kang maghanap ng ibang pagkakatiwalaan.
Di ba yun kasi nagiging problema natin na minsan kapag nandun ka na sa point na parang ito na yung dead end. No? Minsan hindi mo na maiisip kung nasaan ang maghahanap ka. Sabi mo, Lord, tulungan mo ako. Yung dumadating na si Judith. No? Pag dumadating na si Judith, wala na ang Panginoon, si Bombay na kailangan ko. Diba? So, gano'n lang nangyayari. Pag dumadating ka na doon sa wala ka ng papalapit na yung panahon, no mo, wala na ang Panginoon. Kaya sabi dito, put your trust in Him. Sabi sa Proverbs 3, chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Minsan kasi, akala natin, wala nang ibang solusyon, gagawa na talaga ako ng paraan. Di ba mahilig tayo dyan, gagawa na talaga ako ng paraan kasi wala nang pag-asa. Pero sabi dito, magtiwala ka sa Panginoon, labo ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sarili o paraan. Kasi minsan may plano ka na hindi pala plano ng Panginoon. Diba? May solusyon ka, pero iba pala yung solusyon ng Panginoon. Ang gagawin mo, hindi mo ilagak ng tiwala sa nakakaalam ng future. Nakakaalam ng pag-uusap. Okay? So yung peace, dito natin siya makikita. Ang kailangan natin focus. Focus on God. Number 2, ano nga po yan? And surrender your burdens. And then number 3, don't dwell on your circumstances. And number 4, put your trust in God. Yun yung mga kailangan upang yung kapayapaan ng Diyos ay sumaating ng buhay. Upang anuman yung trials, mga kapatid, anuman yung mga problema na dumating sa buhay natin, kaya natin itong pagtagumpayan sa tulong natin. Okay, number 2, consider the Lord's patience, your endurance. Kung saan ang Panginoon, ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa ating naligtas. Tingnan natin. Verse 15, at inyong aliin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang binigay sa kanya ay sinilatan kayo. Si Peter, si Apostol Pedro ay nagsasalita, itinuturo niya sa atin yung patungkol doon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Na kung saan ay bumaba ang ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa upang ikaw ay magkaroon ng pag-asa. Upang ikaw ay magkaroon ng sakripisyo. Diba? Yun yung kailangan nating matutunan. Makita natin. Katulad din daw kay Apostol Pablo, sabi ni Pedro, katulad din naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid ayon sa karunungang ibinigay sa kanya. Diba? So dito nakikita natin kasi si Pablo ang daming sulat. Diba? Ang daming sinulat ni Apostol Pablo dito sa Biblia. Kaya dito yung sinasabi ni Apostol Pedro, tingnan niyo yung mga sulat ni Apostol Pablo na siyang makakatulong sa ating pananampalataya. Okay, tingnan natin ito. Next. Letter A, is suffer. Naalala nyo yung time ni Jesus Christ. Ito ay inaalala tuwing mahal na araw. Diba? Naalala tuwing mahal na araw paano ang nangyari kay Jesus Christ. Sabi niya, suffer. Napagkaroon ng pag-asa. Inako niya yung hirap. Inako niya yung sakit na dapat ay sa akin dahil sa aking mga kasalanan. Let him be died to give you life. Kung silang karoon ng buhay, matutunan mo, makilala mo siya, at malaman mo ano ang dahilan kung bakit siya namatay sa cross ng Kalbaryo. Then letter C, he rose again. Compare our case. Sabi niya sa John chapter 14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, ay paroroon ako upang ipaghahanda ko kayo ng dapat.
Diba? So ang ating Panginoon ay naghahanda ng lugar para sa iyo. Pero sabi sa Revelation, chapter 21, verse 1 and 2, then I saw a new heaven and a new earth. Sabi ni John, ano po, dun sa Revelation, no, nakita niya ang isang, sabi niya, bagong langit at ang bagong lupa. Sa verse 2, I also saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. Bumababa mula sa Diyos. So doon natin nakikita, ano po, doon sa Revelation ni John, ano po, nakita niya raw yung bagong langit at bagong lupa. Bumababa, nakita niya ang bagong Jerusalem na nagagayak ang talagang sabi dito. Sabihin, pinaganda, hindi na yung Jerusalem na yun. Kundi isang bagong Jerusalem na natatahanan ng mga taong nagkakaroon sa Diyos. Kasama po ba tayo doon? Ayaw mo dito. Amen. Diba? Ano ko, ayaw ko eh. So dito natin makikita po, mga kaibigan po, na ang Panginoon, yung kanyang ginawa ay hindi mo wala. Huwag natin sayangin yung sakripisyo na ginawa sa atin ng Panginoon. Ito ay para sa atin. Okay, next. Number 3, Peter. There's our name. Based dito sa sinasabi ng Apostle Pedro. Verse 16. Okay, sabi po yan, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat. At tinutukoy niya yung sulat ni Pablo. Na do'y sinasalita ang mga bagay na ito, na do'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay or dinitwist, ano po, binabaloktot ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahama. Hindi na natin ito mga batito. Sa panahon natin ngayon, nakapakaraming uri ng pananampalataya. Ilan po yung alam nyo pananampalataya meron? Dito lang sa akin, Pilipinas. More or less, tama po ba? More or less. More or less. So napakadami po, ng mga uri ng pananampalataya. So lahat ng yon ay nagsasabi, pumarito kayo kasi ito ang katotohanan. Kaya sabi ni Apostol Pedro, no, dun sa sulat ni Pablo, marami daw dyan sa mga sulat na mayroong mga bagay na mahirap unawain. Yung iba na nabasa yung ganung word, nabasa yung ganung verse, basta na lang i-explain, ganito yan. Kailangan lumuhod ka mula dito hanggang ganda para ito ay matawarin ng Panginoon. Diba? So minsan, ang kailangan is talagang pagkaahan. No? Ano ba ang ibig sabihin ng nakalaman? Kasi sabi ni Pedro, marami daw dyan, mahirap na umahan. Okay, ganyan natin. The scariest verse in the Bible is Matthew chapter 7, verse 2. Na darating yung time of the second coming of Christ, then sasabihin sa'yo, I never heard. Hindi nakakatakot. Na sa kabila ng mahabang panahon, na ikaw ay naglingkod sa Panginoon, and then sasabihin sa'yo, hindi na. Maraming mga katuruan ng ibang mga pananampalataya o ng mga pananampalataya, ulit ng mga pananampalataya na minsan ay inililigaw tayo sa katotohanan. Nalala ko tuloy yung isang kwento, yung isang gas-gas illustration tungkol doon sa mga nagkakitun sa akin. Yung nung dumating ang judgment day, nagkatipon ang lahat ng mga tao dun sa langit. So, inihiwalay ni Pedro yung mga babae at saka mga lalaki. Nung sila ay nagkakagulo na, ang ginawa ni Pedro, pinapila lahat ng mga lalaki na matatapang, sabi niya doon, sa kanan.
lahat ng hindi matapang sa kaliwa. Tinignan ni Pedro kasi nagkakagulo, lahat nasa kaliwa. Yung mga malalaking lalaki, matatapang, may mga tatupa, no, lahat sila nasa kaliwa. Ngunit ni Pedro, sabi niya, lahat ng matapang sa kanan. Pero lahat naman sa kaliwa, liban dun sa isang lalaki na mabaya, pumunta mo sa kanan. Nakita ni Pedro yung lalaki na maliit lang, tapos payak pa. Tinanong niya ngayon, sabi niya dun sa lalaki, ba't ka nandyan sa kanan? Sabi ng lalaki ko yan, matama ako. Eh di sabi ni Pedro, hindi ba nakita yung mga malalaki, mga macho, mga may tatupa, nandun lahat sila sa kaliwa. Pero ikaw payat na payat, nandiyan ka sa kanan. Sabi ng lalaki, matapang ako. Eh di ngayon, nalilito ngayon si Pedro, bakit yung mga matatapang na totoo ay nandun sa kaliwa? Amantalang yung payat na payat nandun sa kanan. Hindi tinanong niya ng pangatlong beses yung lalaking mapayat, ang sabi niya, bakit ka ba talaga nandyan sa kanan? Yung mami na yung lalaki, sabi niya si Mrs. dito daw po. Para yung Mrs. niya sa kapila. Din para sa asawa. So minsan, nalilito tayo pagdating dun sa tinatawag na sa Biblia na kaligtasan. Sinasabi dito sa Biblia, huwag natin muntayin yung time na kung saan marirealize mo kapag huli na yun lahat. Diba? Ang tamang panahon para alamin natin ang katotohanan ay ngayon, habang mayroon ka pang panahon para makilala mo. Okay, next. Tingnan natin ang instruction ng ating Panginoon. Matthew chapter 24, verse 4, sabi sa New International English Translation, Jesus answered them, watch out that no one is teaching. Minsan kasi, basta lang tayo sumusunod, ay magaling to. Maganda ang simbahan dito, dito ako. Ay magaling yung mga nagtuturo dito, dito ako. Sabi ko, Jesus Christ. Hindi lahat ng nagtuturo ng patungkol sa Panginoon ay magdadala na sa iyo, sa Panginoon. Sabi na po, hindi lahat na sinatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa akin. Diba? So, kailangan natin pag-aralan natin mabuti. Kaya basa ako isang post sa Facebook. Lalabas din natin yan. Ayan, ito po. Ang sabi dyan, ito isang sample. If your pastor tells you to pray and ask Jesus to come into your heart and you will be saved, it is a false. Pinag-aralan ko yan, ganyan na. Kung sabi kasi dyan, nowhere in scripture is this found. No? So tinignan ko siya, pinag-aralan ko siya, ano sa palagay niyo mga kapatid? Tama o mali? Bigyan ko kayo ng 30 minutes. Tama mo ba mali? Ang sabi dyan, if your pastor tells you to pray and ask Jesus to come into your heart and you will be saved. Ang sabi niya, he is a false. Tama po ba mali? Bale. Ha? Final. Ha? Ha? Mali? Mali daw? Mali? Sinong mali? Nasa pa. Isa lang? Mali. Mali? Mali? Tama yan. Kasi minsan, maraming mga pananampalataya, taas mo lang kamay mo ligtas.
may pananampalataya, mag-pray ka lang kay Lord, ligtas ka. Magkaroon ka lang ng relasyon sa Panginoon, ligtas ka. But the Bible says, bakit niya itinuro in Romans chapter 6? Yung tinatawag na baptism. Doon magsisimula yung ating salvation once na ang isang tao ay born again. Diba? So kung sasabihin lang sa iyo ng pastor, basta magtaas ka ng kamay, kilalanin mo ang Panginoon, no? Magkaroon ka sa Kanya ng relasyon, ligtas ka. Yun yung sinasabi dito. Mag-pray ka lang, tumawag ka lang sa Panginoon para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Merong proseso, mga kapatid, na tinatawag na salvation. Hindi siya dun sa bagay na gusto kong maligtas, ligtas ka. Hindi dun sa lumukod ka lang, hindi nag-pray ka sa Lord, ligtas ka. Pastor, bakit yung nandun sa cross? Diba? Hindi naman siya nabaptize. Bakit siya nakarating sa Paris? Sa palagay niyo po bakit? Yung author ng kanyang pag-usap. Yung may-ari ng langit at lupa ang ito. Diba? Hindi mo pwedeng balikin yung salita ng ating pag-usap. So dito mga pag-usap po, ito ay isang sample sa atin. Marami ako nakita ng mga posts na nagpapakita. Ang kailangan natin is makilala talaga natin ang lubusan ng ating Panginoon. Malaman natin ang proseso ng tinatawag na kaligtasan. Kasi ang kaligtasan ay hindi isang bagay na pag ginusto mo, okay ka na. Hindi kailangan mo gawin ano yung mga bagay na sinasabi natin. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Agree na mo ba lahat? Parang hindi pa. Lalaro pa sa isip niya kung pwede sasabihin. Okay, next. Verse 17. Sabi dyan, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una pa o ng una ang mga bagay nito, magsipag-ingat kayo, baka kung mga ligaw kayo sa makita ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sarili. Ayan. Kasi tayo pag pumasok na tayo sa isang pananampalataya, minsan di na natin inaalam yung background. Hindi na natin inaalam kung saan ba galing to. Ano ba ang uri ng pananampalataya meron ng mga to? Basta nakita mo na maka-join ka, masaya dito na talaga ako. So bibigay mo na yung puso mo, magkakaroon ka na ng dedication dun sa church na yon. And then ang sabi dito, maging mo tayo, baka makahulog kayo sa inyong sarili. Ang kailangan natin alamin, saan ba galing yung church? Sino ba ang nagtayo ng church? Kapag ang founder ng church ay hindi ang Panginoon, hindi tayo nagsigurado. Ang kailangan natin ahalin. Sabi sa Matthew 16 verse 18, ang sabi ni Jesus Christ, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang at ang pintuan ng Hades ay hindi mananakit laban sa kanya. So si Jesus Christ nagtayo ng church. So ang dapat nating pasukin is yung church na itinayo mismo ng ating Panginoon. Diba? Kasi ang dami tayo. Ang sabi ni Pablo, nananalangin ako patungkol sa kanila, sabi sa Romans chapter 10 verse 1. Basahin niya po natin para makalawa. Romans chapter 10 verse 1 and 2. Babasahin niyo na po sa inyo. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila ay ang sila'y maligtas. Ako'y makakapagpatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Maraming mga tao, sanay sila na meron silang tinatawagang Diyos. Kaya ang ginawa nila,
video na tinayo nila, merong sumamaan doon, lumabas, nagtayo din ang sariling ganyan. Doon dumami. Pero ang sabi ng Panginoon, ang Diyos na yung nagtayo ng isang tayo. Yun yung kailangan natin kasi hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, sabi mo sa akin. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kanya. Hindi yaon gumagana ng kalooban ng aking buhay. Nakuha niyo po mga kapatid? Okay, next. Yan. Bilang panghuli, yung verse 18, iwan ko po sa inyo. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Sumakanya na ba ang kagbabalian ngayon at magpakailangan? So nice dito ano po, paano tayo mananatili na nagtatapat sa Panginoon? Sabi dyan, magsilago tayo sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon. Dali nga natin yung ating pagkakilala sa Panginoon. Alamin natin, kilalanin natin sino ba siya? Ano yung kaya niyang gawin? Ano yung kanyang ginawa para sa atin? Ito yung mga kailangan natin ilagay sa ating mga puso upang ikaw ay manatiling nagtatapat sa Panginoon. Ay, manatiling tayo. Laki na namin Diyos na mga kailangan sa Panginoon. Salamat sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang araw na ito hindi sa amin magbibigay ng kawalan ng kaalaman. Hindi naman ito magbibigay sa amin ng discouragement. Kundi ang aral na ito, Panginoon, ay palaguin mo sa aming mga puso at isipan. Sa aming pagkulay-ulayan, Panginoon, upang maranasan namin, Panginoon, ang pangako mo na langit na bayan. Lord, tulungan mo ang bawat sa amin, Panginoon. Ipakunawa mo sa amin ang iyong mga mahalagang salita. Tulungan mo kami, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay manatiling matibay sa iyong harapan. Ano bang mga trials, ano bang mga pagsubok na yan ang dumating sa aming buhay. Tulungan mo kami ang sumbungan mo na nagiging tapat sa alam pa rin. Lord, kung ako bahala sa amin, tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangailangan. Spiritually, financially, pagkiliyan, Panginoon. Ikaw po ang bigay mo sa aming Panginoon. Lord, lahat ng bagay mo po ang namin, Panginoon, na ito ay ayon sa akin. Alam namin, Panginoon, na kung kami man ay dumadanas ngayon ng mga problema, alam namin na kami ay iyong tutulong. Sapagkat inaalaw mo ang isang bagay sa aming mga buhay, Panginoon, upang mas lalo ka namin paralisin. Upang lalo namin makilala ang iyong pagliligtas. Lord, salamat sa iyo sa lahat ng pagkakas. Tulungan mo naman, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa salitang pagkakas. Na ito ay maunawaan nila sa kanilang mga puso. Turuan mo kami, Panginoon, upang malaman namin ang totoong katotohanan, Panginoon.